ng batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ang sitwasyon ay naging mas kritikal, napagtanto ni Jinwoo na ang dungeon na kanilang naroon ay hindi isang simpleng D-rank, kundi isang makapangyarihang lugar na lampas sa kanilang imahinasyon. Ang kanyang takot ay lalo pang lumala nang ang malaking estatwa ay gumalaw ang mga mata nito at tumuon ang tingin kay Jinwoo, biglang nagbitaw ang estatwa ng isang laser beam na agad na pumatay sa karamihan sa mga hunters. Ipinaliwanag ni Mr. Song sa iba pang hunters na huwag gumalaw, at kung hindi ay aatake muli ang estatwa at dahil sa babala na ginawa ni Jinwoo, karamihan sa kanila ay nakaligtas sa atake at tinanong siya ni Mr. Song kung may alam ba siya tungkol sa mga estatwa. Ngunit sinabi ni Jinwoo na tinutukoy bilang isang pathetic loser boy, na nadama niya lamang ang nagbabadyang panganib. Matapos ang atake, nawalan si Mr. Song ng kaliwang braso, kaya't ginamit ni Jinwoo ang armband upang pigilan ang pagdurugo at ibinunyag ni Mr. Song, na dumudugo ng malubha na hindi niya mahihingi ang tulong ni Jinwoo dahil mahina ang isip nito at mas gusto nito ang simpleng raids. Inamin din niya na ang dungeon na kanilang naroon ay maaaring isang A-rank, ngunit pagkatapos ay itinama ang kanyang sarili na ito ay isang S-rank. Biglang isang hunter na nag-activate ng kanyang kapangyarihan, ipinaalam sa lahat na kamakailan lamang siya ay nag-sign up sa isang mataas na antas na association, kaya't hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Sa paniniwala sa kanyang mabilis na bilis, sinalakay ng hunter ang gate ngunit sa susunod na sandali, nasunog siya hanggang sa abo at tanging ang kanyang paa at sapatos lang ang natira. Nabigla sa pangyayaring ito, naniniwala si Jinwoo na ang malaking estatwa na may nagliliyab na mga mata ay may kapangyarihang agad na pumatay sa kanila, ngunit nagtataka kung bakit hindi pa nito sila tuluyang pinapatay. Biglang naisip ni Jinwoo ang mga salitang nakasulat sa commandment tablet at tinanong si Mr. Song tungkol dito. Sinabi ni Mr. Song na ang unang utos ay sambahin ang Diyos at ang ikalawa ay purihin ang Diyos, at ang huli ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nang marinig ang mga utos, napagtanto ni Jinwoo na may sariling mga patakaran ang dungeon at kung susundin nila ito, maaari silang makaligtas at bigla siyang tumayo at nagsimulang gumalaw bago pa siya patayin ng malaking estatwa gamit ang nagliliyab nitong mga mata. Subalit huminto siya at napaluhod na nagpahinto rin sa pag-atake ng estatwa. Napagtanto na gumagana ang plano at hinikayat niya ang iba pang gawin din ang pareho. Nang makita silang gumalang ay tumigil ang malaking estatwa at nagbago ang mukha nito sa isang nakakatakot na ngiti. Nang makita na hindi na umaatake ang malaking estatwa, tumayo si Park at hinimok ang lahat na tumakas dahil tila ligtas na sila, kaso may agam-agam ang ating pathetic loser boy na si Jinwoo na may mali pa rin. Bago pa sila makagalaw, tumayo ang malaking estatwa mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanila at tinanong ni Mr. Song si Jinwoo tungkol sa susunod na plano, ngunit sinabi ni Jinwoo na ang ikalawang utos ay, purihin ang Diyos. Sa puntong ito, isang hunter na nag-aaral ng tradisyonal na folklore ang nagsabing alam niya kung paano purihin ang Diyos, gumalang siya sa harap ng malaking estatwa at nagsimulang magpuri, ngunit napagtanto ng pinakamahinang hunter na ito ay hindi ang tamang paraan ng pagpuri sa Diyos na ito. Biglang muling ngumiti ng nakakatakot ang malaking estatwa at dinurog ng kanyang paa ang hunter, pati na rin ang isa pang babaeng hunter at sa takot ay tumakbo ang lahat patungo sa kabilang dulo ng silid kung saan si Park, na may pamilyang kailangang protektahan ay huminto sa ilalim ng isang estatwa ngunit nahati sa dalawa ng estatwang nasa itaas niya. Nagtataka si Jinwoo kung paano nila purihin ang Diyos, ngunit napagtanto niyang hindi mga Diyos ang mga estatwang ito kundi mga demonyo at napansin niya na ang ilang estatwa ay may hawak na sandata, habang ang iba ay may hawak na instrumentong pangmusika. Naniniwala siyang maaaring ligtas sila kung mananatili sila sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento at ipinaalam ito sa iba. Sinundan ni Mr. Song at ng iba pang hunters ang payo ni Jinwoo at pumunta sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento. Nang marating nila ito, nagsimulang tumugtog ang mga estatwa ng kanilang mga instrumento, hindi inaatake ang mga taong nasa ilalim nila. Subalit si Jinwoo na mabait ngunit isang pathetic loser boy ay hinawakan ang kamay ni Jo at tumigil sa ilalim ng isang estatwa at dahil dalawa silang nakatayo sa ilalim nito, hindi tumugtog ang estatwa ng instrumento kaya iniwan ni Jinwoo si Jo at tumakbo patungo sa isa pang estatwa. Habang hinahabol siya ng malaking estatwa ay muntik na siyang wasakin ng paa nito, ngunit nakaiwas si Jinwoo at nakarating sa ilalim ng isa pang estatwa at napagtanto niya na ang estatwa sa itaas niya ay may hawak na kalasag at hindi instrumentong pangmusika.
Bago pa siya tumayo ay inatake siya ng estatwa at nasugatan at sa kagustuhang mabuhay, gumapang si Jinwoo patungo sa estatwang may hawak na instrumento. Bago pa siya mapatay ng paa ng malaking estatwa ay nakarating siya sa ilalim ng tamang estatwa. Naniwala si Jinwoo na ito ang sagot sa pagpuri sa Diyos, at sa susunod na sandali ay tumigil ang malaking estatwa sa pag-atake at bumalik sa kanyang trono. Mabilis lumapit si Ju kay Jinwoo upang tanungin kung ayos lang siya, ngunit napansin niyang naputol ang isa niyang paa. Habang sinusubukan niyang gamutin ang paa ni Jinwoo, nagsimulang dumurugo ang kanyang mga mata at bibig, tanda na naubos na ang kanyang mana dahil sa patuloy na paggamit ng healing magic. Biglang nag-activate ang malaking estatwa ng isang spell at lumikha ng altar sa loob ng magic circle. Napagtanto ni Jinwoo na karaniwan sa mga mitolohiya ang pag-aalay ng tributes o buhay na sakripisyo sa mga Diyos. Inilabas ni Mr. Song ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Mr. Kim at sinasabing siya ang dapat maging sakripisyo dahil sa kanyang maling desisyon. Pumayag si Mr. Song at lumapit sa magic circle. Nang pumasok siya ay lumitaw ang pulang apoy sa labas ng circle at nagtataka si Jinwoo kung ililigtas ba sila ng Hunter Association kung mananatili sila sa loob ng magic circle, ngunit napagtanto niyang 7 araw na mula nang magbukas ang gate. Pagkalipas ng 7 araw ang lahat ng magic beasts at monsters ay makakapasok sa mundo ng tao, kaya kailangan nilang talunin ang boss at isarado ang gate bago lumipas ang oras at kung hindi, ay sisirain ng malaking estatwa ang kanilang mundo. Hinikayat ni Jinwoo ang 2 pang natitirang tao na pumasok sa circle, at nang gawin nila ito ay lumitaw ang asul na apoy at tinatakpan ang labas ng magic circle at nagbukas din ang gate ng silid. Nagtaka sila kung ito ba ay isang bitag o isang paraan para mabuhay. Bago pa sila makapag-isip pa, nagsimulang magmarcha patungo sa kanila ang lahat ng estatwa sa silid. Natatakot, ipinikit ni Ju ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak. Ngunit sinabi sa kanya ni Jinwoo na tingnan ang mga estatwa at dahil kung hindi ay papatayin siya ng mga ito. Sa harap ng nakakatakot na mga estatwa sa labas at sa loob ng magic circle, nang makita ni Jinwoo na ang isang batang babae at lalaki ay sumigaw at tumakbo patungo sa gate, nakalabas sila ng matagumpay at nabubuhay. Dito ay napagtanto ni Jinwoo na ang pulang apoy ay kumakatawan sa bilang ng mga tao sa loob ng circle, at kapag may umalis, nawawala ang isang pulang apoy at naniniwala siya na ang asul na apoy ay isang timer at kung mananatili sila sa loob hanggang sa matapos ito, maaari silang makaligtas. Subalit hindi pumayag si Mr. Kim sa ideya niya. Sinabi ni Mr. Kim na maaaring kapag tuluyang nawala ang apoy, maaari silang malock sa loob at nagpasalamat siya kay Jinwoo at sinabi na dahil sa kanyang matalas na pag-iisip, nakaligtas siya hanggang ngayon. Ngunit binanggit niyang may pamilya siyang naghihintay sa kanya at tumakas siya. Kasunod nito sinabi ni Mr. Song kay Jun na dalhin si Jinwoo at tumakas habang siya ang mananatili sa loob ng circle. Dahil sa patuloy na paggamit ng mahika, nauubusan ng lakas si Ju at bumagsak sa lupa. Hindi makagalaw ang kanyang mga paa at hiniling ni Jinwoo kay Mr. Song na dalhin si Ju at iwan ang silid. Nagpumilit si Ju, ngunit binigyan siya ni Jinwoo ng magic crystal at pinakiusapang bumili ng pagkain at sinasabing pag nakalabas siya, babalik siya para sa natitirang pera. Biglang pinatulog ni Mr. Song si Ju at iniwan ang silid at sa pagkaalam niyang siya na lang ang matitira at mamamatay, hinawakan ni Jinwoo ang isang espada at hinamon ang mga estatwa na lumapit sa kanya. Inatake siya ng mga estatwa at sinimulang pahirapan, habang nagdurusa at nag-aagaw buhay, inihayag ni Jinwoo na lagi niyang gusto na maging mas malakas ngunit hindi niya nagawa dahil sa kanyang kahinaan. Sa kabila nito ay nakaligtas siya ngayon at palaging tumulong sa iba, ngunit walang nag-alala sa kanya at nagpasalamat lang sila sa kanya sa salita, ngunit walang nakapansin na may pamilya rin siya at nais niyang makauwi ng nabubuhay. Sa gitna ng matinding labanan ang isa sa mga estatwa ang tumusok ng kanyang espada sa dibdib ni Jinwoo, bumagsak siya sa altar at bago pa siya matapos ng estatwa, nagpahayag si Jinwoo na kung may pagkakataon pa siya ay gusto niyang mabuhay at ayaw niyang mamatay. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang notification na parang system sa harap niya. Ibinubunyag na nakamit niya ang mga kwalifikasyon para maging isang player. Sinabi ng notification na kung hindi niya tatanggapin ang alok na ito, titigil ang kanyang puso sa loob ng 0.02 na segundo at ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng isang dramatic na pagbabago sa kanyang kapalaran. Ang biglaang paglitaw ng system notification ay nag-aalok ng isang pagkakataon para kay Jinwoo na mabuhay sa kabila ng tila tiyak na kamatayan. Ito ay isang tipikal na elemento sa mga kwento ng fantasy o isekai kung saan ang pangunahing tauhan ay biglang nagkakaroon ng espesyal na kapangyarihan o pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang ganitong mga twist sa kwento ay madalas na nagdudulot ng bagong excitement at pag-usad sa naratibo, habang binibigyan ang tauhan ng bagong layunin at mga hamon na pagtagumpayan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito.
Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.